Okay, what's up guys? Welcome back again sa ating channel. At ngayong araw na to, ang video muna na gagawin natin. Tulad nung nakaraan, ang sabi ko ay ipapakita ko sa inyo yung pagsali nung pag-claim natin ng reward doon sa guild nung nakaraan. Pero hindi pa natin nagawa ng video. So ngayon, may nag-request lang muna dito na paano daw gumawa ng paano daw mag-overlap. So dito tayo, ginamit ko muna tong DL ko para ito yung gagamitin ko pang overlap, kasi yung wish ko ay wala pa naman masyadong nahahunt na na mga gamit na i-overlap natin. So ito munang DL ang gagamitin natin pang overlap, para lang naman may maipakita tayo paano tayo mag-overlap. Paano nga ba mag-overlap? Yan ang tanong ng mga baguhan dito sa MU Monarch. So ang video ito ay para lang sa sa mga baguhan po na hindi pa alam kung paano mag-overlap. So ang ginagawa natin kasi ang overlap ay tingnan natin dito sa Forge. Yan. O gear stack o pag-overlap. So meron yang kasi quest dito sa natapos na natin yan pag-overlap na yan dito sa ring. Sa yata yan dito sa sa ring. Isa siya sa mga naging quest nitong ring, yung pag-overlap. Ngayon, ang suot ko kasi dito ngayon is nagpalit-palit na ako ng mga din ng aking Dark Lord. So plus 30 na tira ng Supreme Armor. So sa pag-overlap kasi kailangan meron kang suot na gear na hindi pwede yung excellent set. Kailangan yung talaga, yung set na ganito, yung ganito na katulad nito, magkapareho to. Sa tingin ninyo, makikita ninyo magkapareho yan, di ba? Pareho silang mask na strength. Pero yung isa, ayan, CHA o CHA. So magkaiba yan. Iba yung strength, iba yung CHA. So kahit sabihin mong pareho sila ng pareho sila, halimbawa ito, pareho silang Divine Soul Helm, ito rin Divine Soul Helm, pero CHA naman siya, magkaiba sila. So hanap tayo, dapat pagka mag-overlap ka, kailangan kaparehas ng suot mo. For example, itong boots natin Supreme Boots na STR. So hanap tayo ng mga murang, ito meron din ako ditong boots na mababa lang. So ito lang yung i-overlap natin. So Holy Boots, ito yung luma kong boots na Holy Boots na STR o strength type na Holy Boots. Tapos ang option niya is max MP 4% at saka defense success rate 10%. So tatanggalin ko muna itong suot ko na Supreme Boots na so unequip ko muna ito kasi iba yung gagawin natin. Kasi ang hirap, wala pa akong mahanap na ganito dito sa store nakaparehas ng boots ko. Seka, isuot ko pala muna, suot ko muna to para makita ninyo hanap muna tayo sa store kasi wala, ang hirap ng makaluts dito sa DL. Talaga mahirap makaluts ng dito sa trading hall ng class natin, Dark Lord Strength. Ayan, hanap tayo nakaparehas natin ang boots ko na Supreme Boots. So wala, ang hihirap kasi ng mga dito, puro ayan, sus na to, sus kaya Zeus o sus. Itong boots na to iba rin, hindi. Ang Supreme ang hinahanap natin, kaparehas nung sa atin. So ito medyo malalaki pa yung iba ito malaka pa to. Baka ma-purchase natin. Ito Holy Boots, ito kaparehas to nung isa ko, yung luma ko. Uy, reduction, pwede to siguro. Yun na lang mas mura pati to. Kasi magsasacrifice tayo, meron akong MU coin dito na 9,836 na MU coin. Yun yung budget natin. So magsasacrifice muna tayo ng MU coin para maipakita ko lang sa inyo. Magsasacrifice muna ako ng MU coin dito sa DL. Yung wish ko hindi ko muna ginamit kasi nag-iipon pa siya ng ng MU coin. Kaya hinahayaan ko na lang muna siya mag-farm. So wala tayong makita dito na
Supreme boots na kagaya ng suot ko ngayon. Ito puro holy armor. Puro holy set. Wala na yata. So mahirap maghanap ng Supreme. Wala na. So yun talaga yung bibilin natin. Un-equip ko muna to. Yan, yung suot ko. Then ito yung i-equip ko. Kailangan kasi pagka mag-overlap ka, kailangan naka-equip. Na-equip muna natin ito. Yan. Yan, ang naka-equip sa akin ngayon ay yung holy boots. So bilhin natin yung holy boots kanina. So meron lang siyang 2 option na max MP 4% at saka defense success rate 10%. So ito, bili muna tayo ng isa. So magsa-sacrifice tayo ng ng MU coin. Yan. So meron akong 9,836. So hanapin natin yung nakita ko kanina. Tingnan natin kung yung option niya. So sa dark dark lord na strength type. Ayun. Ito. Tingnan natin yung pagkakaiba ng option nila. Pareho silang meron max MP 4%. So hindi natin na kailangan yan dahil meron na yung boots na suot natin. At saka defense success rate na 10%. Tapos ito namang kabila na binili natin ay damage reduction. So wala tayong option dito nan. So ang mangyayari niyan, kukunin natin tong damage reduction, ililipat natin dito sa may kabilang boots na suot natin, yung defense success rate at saka yung max MP. So magiging 3 na yung kanilang option. Para maging 3 yung option niya, yung kukunin natin ito, actually maglalaho itong buong boots na to, pero ang makukuha natin dito yung kung ano yung mataas dito. So yung damage reduction yung makukuha natin dito. Automatic yun kasi meron na tayong max MP 4%. Meron na tayo. So hindi niya nakukunin yan. Ang kukunin niyan automatic damage reduction. So ayan na, purchase natin ito. Ayan. Tingnan natin kung nakuha na natin. Ayun, equip now. So mas mataas pala yun. So wag muna natin equip So ayan, suot natin itong hindi equip natin to, sige. Din daw yung mataas Equip natin ito. So ayan, pareho lang silang walang upgrade ng jewel. So meron na tayo dito ito. Na-equip na natin yung max MP4 damage reduction. So try natin siyang i-overlap na pareho silang naka-unequipped. Try natin tatry lang natin. So punta tayo sa forge ngayon. Forge. Tapos gear stack. Tingnan natin kung mailalagay natin. Una natin tong damage reduction. Stack natin to. So nakikita pa rin pala kahit pala nakahubad yung ating gear na kahit hindi siya naka-equip, kahit na subukan muna natin ayan, pwede siyang ilipat, pwede siya. So ang success rate niya is 100%. So ayun, nandito siya So tingnan muna natin kapag yung hindi natin isusuot natin itong itong ating set na Supreme boots, tapos saka tayo magi-stack ng gamit. Tingnan natin kahit nakasuot yung ating gear. So tayo mali. Dito tayo sa forge uli. Tapos itong sa gilid natin merong salvage, merong inlay, gear stack tayo, gear stack. So ayun, makikita natin yung mga pwede natin i-overlap itong dalawang to. Kailangan kasi magkapareho. Kapag ito halimbawa i-stack mo siya, yung Supreme boots ko stack,
wala naman siyang kaparehas. So hindi mo siya makikita. So 'di ba? Hindi mo siya makikita. So balik ulit tayo. Kaya kailangan talaga pagka mag-overlap ka ng gamit, kailangan parehong-pareho sila. Tandaan po natin yung magkaiba yung cha at saka yung CHA at saka yung strength type na DL na gear, magkaiba yon. Kaya hindi mo rin siya may overlap, kailangan parehong-pareho sila. Tulad nito, ito yung reduction. Ayan, lagyan natin tong reduction. Tapos ditong isa, ito yung DSR. Ang makukuha natin dito ay yung defense success rate, kasi iyon yung wala sa boots na paglalagyan natin. Tingnan natin ay nawala. Ito reduction, walang DSR yan. Lagay natin. Ito namang may DSR, ilagay natin dito sa automatic yan. Ngayon 100% success rate siya. So ito ilalagay na natin. So click nyo lang itong stock. Ayan, lumipat na siya. Nawala na yung boots dito, nawala na kasi lumipat na siya dito. So tingnan natin siya, ayun na siya. Nakita ninyo, max MP for damage reduction 4%, tapos yung defense success rate 10%. So yun, i-check natin to, so ayan, nailagay na natin yung 3 option na siya ngayon. 3 option na siya. Pwede mo siyang gawing 4 option, hanggang 4 option. So ang pipiliin mo na lang dito, halimbawa hahanap ka ng tingnan natin kung makakahanap tayo ng isa pang katulad nun. Ay, dito sa dito sa class strength, Dark Lord strength. So ayun, tingnan natin tong makakahanap tayo. So wala tayong mahanap na ganito puro na to ano yung holy. Ibang holy light naman ito. So yung holy boots na hinahanap natin, wala. Nakatulad nung ginawa natin. So meron na siyang 3 option. Pwede nyo gawin niyang mag overlap hanggang 4 option. Pag 4 option niya, pwede pa rin yan, pero masasacrifice yung isa sa mga option nung nung set mo. So paliwanag ko sa inyo, wala tayong makitang gear na katulad nito. So ito meron tong 3 option. For example, nag-overlap ka ulit ng another na ibang option, halimbawa reflect, kasi ito wala siyang reflect pwede kang maghanap ng ganitong klase ng boots na ang option ay reflect. So automatic yung reflect na yung maililipat mo siya dito, automatic yun, reflect. Ayan. And example naman, nagkaroon ka ng ano pa ba yung mga option na pwede nating mailipat dito. Bawa 4 option na siya meron na siyang max MP 4%, damage reduction 4%, defense success rate 4%, at meron pa siyang nilagyan mo ng reflect. Halimbawa nilagyan mo siya ng option ng reflect. Wala kasi tayo mahanap na ano pa ba yung mga magkasama to, di mo reduction at saka reflect magkasama, wala siya. Tapos gold bonus, for example merong gusto mong lagyan ng gold bonus, ano pa ba yung MP2 MP o yung mana potion. Ito max mana potion, for example may nakita ka gusto mo lagyan ng HP o health potion. Ito gusto mong lagyan, ay meron ka ng halimbawa 4 na option na siya, max MP, reduction, defense, DSR, tapos may reflect ka pa, apat na siya. Pag ikaw uulitin mo, gusto mong palitan yung yung MP ng HP,
tapos for option na siya, pwede mo siyang gawin. Kaya lang, hindi mo sigurado kung alin doon yung papalitan niya. Pwedeng mawala yung DSR niya. At ang ipapalit niya yung HP. Kasi apat na siya na ano, na option. Meron ba ako ditong 4 option na ano? Wala tayong 4 option dito na ano. Ito wala pa tayong ano, 4 option. Yung ano ko kasi, yung dati ko kasi do sa Wizard, meron akong 4 option doon. So, kapag meron ka ng 4 option, tapos meron kang isang nakita na mas gusto mo yung option na yon, na gusto mong malipat do sa 4 option mo, pwede yun. Malilipat yun. Pero, isa doon sa mga 4 option ng boots mo, bawa 4 option na to, itong suot mo, 4 option na yan, yung isa dyan mapapalitan, random yun. Isa sa apat na option mo mapapalitan nung bagong option na gusto mong ilagay. Kaya pwedeng masacrifice yung ibang option mo, kaya wag mong gagawin yun. Kung 4 option na siya, hayaan mo na siya na 4 option na kung ano yung 4 option na yon. Pero pwede mo rin i-sacrifice o makipagsapalaran kung sakaling mas matanggal yung ayaw mong option dun sa 4 option na yun. Sacrifice talaga siya, random siya kung sino tatanggalin niya dun sa apat eh. Kaya pwede ka pa rin mag-overlap kahit 4 option na yung ano mo. Kaya lang, masasacrifice yung isa sa mga option nung 4 option mo, mapapalitan nung bagong option na gusto mong ilagay. Masasacrifice yun. So, kasi nangyari na yun sa akin sa Wish ko. Yung Wish ko, yung weapon niya, meron siyang ano, excellent damage rate. Tapos ang kasama niya is ano, attack speed. Wala siyang attack speed. Meron siyang level 20 na attack, tapos attack 5%, 2% yata yun. Meron doon na gold bonus lang, hindi ko gusto yung gold bonus. So, kinuha ko yung ilalagay ko sana yung attack speed, kasi may nakuha kong weapon na merong attack speed para madagdagan yung attack speed ko. Alam nyo ang nangyari? Dumagdag yung attack speed ng weapon na kinuha ko. Ang nawala naman yung excellent damage. Hindi nawala yung attack bonus. So, yung ganito yung HP attack bonus na nawala. Hindi nawala. Ang nawala yung excellent damage. So, nagsisituloy ako. Bakit? 4 option na siya. Inano ko pa. In-overlap ko pa. So, ibig sabihin, kahit 4 option na siya, pwede mo pa rin siyang i-overlap. Kaya lang masasacrifice yung isa sa mga option ng ng weapon mo o ng gear mo. Kaya pwede pa rin. Pero, nasa sayo na yon kung gusto mo. Pero pag 4 option na, advice ko, huwag na lang. So, meron na ako dito 3 gear. So, kung makakahanap ako ng isang ganito, pwede ko pa siyang dagdagan ng isa pang option, i-overlap mo lang. So, ulitin natin pagka mag-overlap ka, punta ka lang dito sa Forge, tapos gear stack, tapos piliin mo yung magkapareho. Katulad nito, halimbawa ito. Yung Divine Soul na Strength Max MP. So, stack natin to. Pero wala yung isa. Kasi bakit? Kasi magkaiba sila ng category ng class. Magkaiba sila ng class. Kasi itong isa, cha siya. Reflection sana siya. So, wala naman yung isa. Kasi magkapareho sila magkaiba sila ng class. Ito, CHA. Yung isa naman ay ito, strength o STR. So, yun. Hindi pwede. Kahit na anong gawin mo, hindi magkikita yung dalawang yan. Kailangan parehong-pareho sila ng klase. Pwede rin yan sa tradable at saka sa non-tradable. Pwede yan. Basta magkapareho sila.
pwede mong i-overlap yun hanggang 4 option. Yan, tandaan nyo hanggang 4 option. Hindi ko lang alam dun sa mga mas matataas na gear kung kaya ba mag na 5 option o ano, sa mas matataas na, yung pinakamatataas na gear. So tayo ay nasa tier ano pa lang tayo yung ano ko, yung armor ko nasa tier 6 pa lang dito sa ano, dito sa DL ko. Kung maghahanap naman tayo masyado nang matataas yung iba, hindi ko alam kung kaya na. So hindi pa 300 plus pa, lacking pa. So kaya matatagalan pa ako dito sa ano, sa Supreme set, at wala pa akong mahanap na mga katulad ng mga suot ko na Supreme. So bihira kasi bihira kasi ang mga drop dito sa DL pa. Hindi pa masyadong walang masyadong nagbebenta, unlike sa Wizard marami dito. Pero hindi ko kasi ginamit yung Wizard ko pang overlap kasi nauubos yung MU coin niya. Kaya ngayon nag-iipon pa muna ako ng MU coin. Kasi sinasacrifice ko yung MU coin ko para lang maipakita ko yung ano, yung mga bagay-bagay dito sa MU Monarch para doon sa mga baguhan. So yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa ating video, at sa pag-overlap madali lang po gawin ang pag-overlap, at masisigurado nyo na magkakaroon ng another option yung inyong gear basta tama yung gagawin ninyo sa overlap. 100% po yung success rate ng overlap. Kaya kung meron kayong budget, meron kayong MU coin, so kanina 9,000 yung ating 9,000 yung ating MU coin, so nabawasan na dahil bumili tayo, binili ko lang to. So tradable naman siya, pwede kong ibebenta ko na lang siya dahil meron naman akong suot na na ito. Sayang kung nakakita sana ako ng mas kapareho nito, edi sana yun na lang in-overlap ko. So MP4% lang ang ito lang medyo pangit na option dito sa mga gear ko. Pero pag may mahanap akong gear na katulad nito, yung overlap ko yun para magkaroon ng maganda-gandang option. So ito ibebenta ko na lang muna ito. Kaya hindi naman siya masasayang. Mababawi ko pa rin naman kahit papaano yung ginastos natin. So magkano? Halos parehas lang din. Kasi yung isa naman drop lang. Yung pinaglumaan ko. Tapos bumili tayo ng 2 plus lang din. So gawin natin naman to siguro Siya 3 option naman siya. Gawin natin siyang 3.5. Tinan natin 3.5 muna. So para mabawi naman natin kahit papaano yung gawin natin siyang 3.5 o hindi 4K. Subukan muna natin kasi ako pagka nagbebenta ako, ginagawa ko, sinusubukan ko muna yung mga pwedeng presyo. So ayan, pag bumalik siya ng ilang beses, bababaan natin, saka tayo magbababa. Sa mahalaga meron tayo. So meron tayong 7,574 na MU coin, at sana mabenta to kasi 3 option naman siya. Ayan 3 option naman siya, kaya sana mabenta siya. So hindi naman masasayang yung ginawa kong overlap para maipakita ko lang sa inyo yung pwede natin gawin. So kung nag-fail man yung hindi man kasi magpe-fail kasi 100% naman yan. Ngayon kung nagkamali kayo, 4 option na yung in-overlap ninyo, tapos meron kayong gustong option na idagdag, tapos imbis na madagdagan, dumagdag nga yung in-overlap mo na option, mababawasan naman yung gusto mong option. Medyo delikado na yon. So advice ko, kung 4 option na, wag na lang, kaysa masacrifice pa yung magandang option nung gear mo. So yun lang, maraming salamat, at sana nagustuhan niyo yung ating video, at subscribe niyo po ang ating channel para makagawa tayo ng mga video na para doon sa mga baguhan, at makapag share tayo ng kaalaman dito sa MU Monarch C. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye and God bless.